my beloved Boss Mike Severa. Raw ang akusasyon. Ito, sumagot na ho ang Malacanang. Ha? Sumagot na ho ang Malacanang, mga kababayan. Ito na. Galawang desperado raw ang akusasyon ni Senator Amy Marcos. Lumang issue na raw ang inuungkat nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong ng palasyo, anong klaseng kapatid ang senadora para siraan ang pamilya ng Pangulo? Sa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Yun nga ang tanong po yan eh. Ang tanong eh, kapatid ba talaga o totoo yung chismis eh? Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid? Ito, mas malinaw. Wait lang, meron ako. Mas malinaw. Balita na si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Kita nyo, desperado talaga mga kababayan ko. Sobrang desperado na nila kasi walang sumasama sa kanila. Ang simbahang Katoliko, abay oo, sa lungat. Sa lungat, kahit naman tayo sa lungat sa pagnanakaw sa gobyerno. Pero yung pagpapababa, pag-destabilize ng gobyerno, hindi tayo sasama. Ganon din po simbahang Katoliko, hindi sasama. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Parehas tayo ng sinabi, attorney. Ang pinag-uusapan dun patungkol sa korupsyon. Bakit biglang napunta na naman sa droga yon? Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Grabe, no? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test. Oo. Nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Totoo naman, ilang beses, putang ina, tanungin nyo kay Panot. Si Panot pa nga nagsabi nun na lahat dinaanan ni Pangulo Sabi ni Panot, dinaanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang drug test, lahat po ng substance, cocaine, shabu, etc. Diba? 2 beses, hindi lang 1 beses ginawa. 2 beses. Ano pang gusto mo? Biruin mo ang kwento ni Amy, noong pambata daw sila. Gago talaga itong matanda na to Magkikwento ka nung bata pa kayo. Lahat ng tao may pagkakataon at may karapatang magbago. Kung nung kabataan ko, manginginom ako, ngayon hindi na Nagbago ako. Kaya ako naging vlogger nyo. Si Manong Bongbong, sige, ipagpalagay natin na gumamit nung kabataan niya. I-donate yung kanyang kidney. Noong 1983, huminto na sa kahit anong bisyo kasi bawal na. Tignan mo, naging presidente pa siya. Di ba? Parang parehas kami ni Manong Bongbong ng kapalaran. Di ba? Eto na. Sabi ni Renea, yan, ganitong kulay dapat. Dilaw o kaya pula para mas maganda. Eto na. Maganda ata, Boss Mike, kung mag-mobilize din ng rally ang mga pro-BBM para ipakita ang suporta sa kanya para sumaya din. Ako nga na di niya kapatid, nasaktan para sa kanya sa ginawa ng bruhang mahaba-baba. Lahat to, ito naman si Rodolfo. Renea Rodolfo, marami hong ganyan. Kahit nga dilawan, piglawan, yung nararamdaman nyo, baka nga masigit pa dyan. Yung mga Ilocano, sa norte, ngayon, gigil na gigil. Kapag kasi Manang Amy, dumaan ng naglalakad dyan, hindi na makakauwi yan. Hindi na kasi sa galit. Baka kurutin lahat Isang kurot. Wala na. Mga kababayan, thank you naman, Renea, sa pakulay na dilaw. Nasaan na si Laila Collins? Tuloy natin to. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid
ay siraan niya. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Kapatid ba talaga, attorney? Kapatid ba talaga? Ha? Kapatid ba talaga? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Sa YouTube page ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinanood niya ang mga banat ni Senador Amy Marcos sa INC. Kita niyo mukha mga kababayan. Ganun magsalita si Amy. Tingnan niyo yung baba. Lakihan ko. Ayan tingnan niyo. Grabe ba? Parang anak ni Babalu. Tindi ng haba ng baba mga kababayan ni Babalu. Di ba? Utang inantong matanda na to. Pag nagsalita, utang ina. Expression pa lang mga kababayan, mabibwisit ka na eh. Rally laban kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Isahin natin kung gaano siya kadesperada. Desperada. Yan na. Patid ko na nagdadrag siya. Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Correct. Agad-agad ang buwelta ng palasyo sa akusasyon ni Senator Amy tungkol sa umano'y pagdudroga ni PBBM. This is definitely a desperate move. Desperado na nga. Tama. So ano ang dahilan? Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Ayan ulit. Tungkol sa umano'y pagdudroga ni PBBM. This is definitely a desperate move. So Ayan Bongbong Marcos tested cocaine in 2021. Putang ina mo, Amy. Hayop ka, Amy. Hayop ka. Ayan nagpa-test noong 2021 si Pangulo. Putang ina mo talaga. Sige, tuloy natin. Tuloy. Totoo naman, nakakaputang ina talaga. Hayop. Laila Collins. Baka naman, ayaw mo ng pula, dilaw na lang. Eto na. ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? Correct. At pati kay First Lady. Kundi makapanira lamang. Totoo yan. Parehas na parehas kay Gutesa, kay Saldico. Putang ina, sumama pa yung matandang mahaba-baba. Parehas lang yan, desperado na sila mga kababayan ko. Desperado na. Walang basihan. Wala. Ayan Bongbong Marcos tested negative cocaine in 2021 drug test analyst. Pero hindi lang basta nagsalita si Castro, naglapag siya ng mga patunay na negative sa drug test si PBBM. Ipinakita niya ang mga news article noong 2021. Kita nyo? Ang president niya si PBBM. Giit pa ni Castro. Hindi pa presidente yan si Pangulo Putang ina mo, Amy. Sorry, hindi ko talaga napipigil yung yung pagmumura ko ngayon Sorry talaga Hindi na po mauulit bukas. Pero ngayon, pagbigyan nyo muna ako. So, mismong eksperto mula sa St. Luke's Medical Center Global City ang nagkumpirmang negatibo ang resulta ng cocaine ng Pangulo. Matatandaang sa isang pagdinig ng Senado noong 2024, isang drug analyst ang nagpatunay sa resulta. Yan. Sa drug test kit po natin, meron din yung control line at saka yung line for the drug analyte. Kita nyo? So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Yes. Negative! Negative, mga kababayan. Negative! Pwede bang paki-comment naman yung isa lang, sabay-sabay na tayo. Ulit.
Saan? Dito sa baba. Ay, wait lang. Pero nakausap mo na yung deliver? Opo, okay na po. Okay na. Ito po kami. Sige. Antay mo ako at naka-live pa ako, ha? Sure po, sir. Sure po. Hintay kita. Ay. Okay po. Ano naman? Di ba? Mga trabaho ko. Alang-alang sa'yo, Manong Bongbong. Isasantabi ko sa'yo. Oo. Isasantabi ko, mga kababayan, alang-alang kay Manong Bongbong. Ayan, mga ganito. Yung nga tulad kay Baby Nunez, yan. At saka kay kay Ruben Liboon. Laila College, ganitong mga kulay, gusto ko. Yung mga ayoko ng kulay green. Kapag kulay green, itabi nyo na lang. Galit ako sa kulay green ngayon. Galit na galit talaga ako Sa totoo lang. Ito na. Negative. Yes po. Alright. Dagdag pa ni Yuse Castro, matagal ng issue ang inuungkat ngayon ni Senador Amy. Ilang beses na rin daw siniraan ng Pangulo pero wala namang nangyari. Matagal ng issue to. At napatunayan na to na Correct. hindi totoo ang bintang na yan. Lahat. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos. Correct. Nagpagawa pa kayo Nang. ng AI-generated na video. Tama, putang ina nyo. Putang hindi pa kayo nadala. Nagpagawa na nga kayo ng AI-generated video. Yung po bang pinalabas ni Maharlik at saka ni Roque, ayun, kinarma yung baklita. Putang ina mo, Roque, magsalita ka na. Kung gusto mo pang humaba buhay mo, dahil sa sakit mo na yan, abay, magsisi ka na. Ito naman ang tanong ko, what if, kung si Roque naman ang magsalita? What if, what if, kung si Roque naman ang magsalita? Tang-ina mo, Roque. Sige na, tang-ina mo. Umamin ka na. Aba, tignan mo yung atake mo. Hindi ka na makalakad, Roque. Gumawa ka naman ng tama bago ka mawala sa mundo. Diba? Tama ba? Tama ba yung payo natin? Roque, gumawa ka na ng tama sa mundo. Dahil hindi ka naman na makakatsupa. Sopa. Sorry. Hindi ka na makakaupo sa sopa. Sopa pala, sopa. Sopa. Diba? Yan, eto na yung mga bumubuhay sa akin. Oy, Laila Collins, mahiya ka naman kala Emeline de Castro. Ayan hindi, walang malamig ngayon. Umaapoy yung ulo ko ngayon Hindi lang ako pinagbigyan na gumanda-ganda yung boses ko Bibeng-bangin talaga natin itong mga to. Boss Mike, hindi beng-bang. Benga. Bebenggahin pala, hindi bibeng-bangin. Kung bibeng-bangin, kayo na lang. Benggahin natin. Tuloy. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat Correct. yan, peke. peke. Lahat yan, fake news. Fake news. Bakit? Tang-inang mukha to. Mga kababayan, ang tingin ko rito talaga, napapanood ko nun si Eng-Eng. Siguro kilala nyo naman si Eng-Eng, di ba? Yan ang itsura. Yan ang itsura ni Eng-Eng. Daw batila, hinahadlangan ni Senator Amy ang investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng korupsyon. Hindi raw kaya dahil mga kaalyado niya ang nasasagasaan ng issue ng flood control. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na si Senator Amy Marcos ay bahagi ng minority bloc ng Senado. Correct. Kaya syempre, puro magnanakaw yung nakapalibot. Mga kababayan ko, ang nakapaligod kay Amy, kita nyo naman, si Jinggoy. Di ba? Na-issue sa flood control, nagnakaw ng milyon-milyon. Yung nasa likod, si Villanueva, kumikbak din sa pera ng flood control. Eto si Sara.
Oh, nagtago pa. Kumita rin ng sa kanyang confidential fund. Eto si Bongo, kumita rin yung CLTG company niya. Kita nyo, si Bato, nawawala si Bato, hindi na makapagpakita. Sino nasa gitna? Putang ina mo, Aimee. Yung pala may issue ka rin ng pagdanakaw, hayop ka. Ayan o, mga magnanakaw din pala mga putang ina. Sa grupo ng minorya, 4 ang nakakaladkadang pangalan sa korupsyon sa flood control projects. Sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bongo at Chis Escudero. Sa Grabe, huli, no? panawagan ng palasyo sa kapatid ng Pangulo. So, Senator Aimee, Ayan. sana naman, maging makabayan ka. correct. Oy, maging makabayan ka raw, hindi ka raw maging makababa. Hindi makababa, makabayan daw. Tumulong ka po Oh, sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. dapat. Tuligsain na lahat Tama. ang mga korap. Tama, putang ina mo! Tama, putang ina mo, Aimee. Kung ikaw pala talaga ay para labanan ang korupsyon, putang ina mo. Bakit hindi mo sitayin si Sara, si Villanueva, si Chis Escudero, si Bongo, si Jinggoy Estrada, si Villanueva? Sino pa? Si Villanueva. Sino pa? Si Villanueva. Diba? Bakit tahimik ka pagdating sa kanila? Kanino, Boss Mike? Kay Sara Duterte, kay Bongo, nakamukha ni Jackma, kay Jinggoy, na botomesa. Oh, sumuso pa rin daw yun, sumuso pa. Kay Villanueva, oh, mahilig din sa bata na katulad ko. Diba? Oh, diba? Kay Chis Escudero, bakit hindi mo sila ng ina mo sinisita? Diba? Bakit hindi sinisita yung mga hayop na yan? Oh, diba mga kababayan? Wag ho kayong mag-flooding. Oo, ha? Tama. Oh. Naman, maging makabayan ka. Oh, Baby Nunez, thank you naman, ha? Oo, thank you. Oh. Sana naman makabayan ka, sabi. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Oo. Tuligsain na lahat Oo. ang mga korap. Tama. Yun ang ginagawa ni Manong Bongbong, walang sinisino. Paano mawawakasan ang korupsyon kung namimili lang kayo katulad ni Aiming matandang mahaba-baba? Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. Correct. Para masawata lahat itong korupsyon. Correct. Babalita mula sa Correct. Palawan. Yun ang tama, mga kababayan ko. Hayaan na natin si Pangulo magtrabaho para masawata yung pong mga magnanakaw sa gobyerno. Putang ina mo, Aimee, tandaan mo to, sana makulong ka. Sana makulong ka. Opo. At nagpahayag na rin ho si Sandro Marcos at talaga naman ho nakakalungkot ho yung kanyang mensahe dahil, mga kababayan, hindi daw nila maisip kung bakit ganito yung ugali netong putang inan to eh. So paano, mga kababayan? Hati-hatiin ko lang muna yung katawan ko
may deliver ako sa bodega, check ko pa, may mga nag-aantay sa akin sa baba, yung secretary ko, papapirma na naman ng cheque. Ha? At alam nyo na mga kababayan, di ba? Kaya, Irene Santiago, thank you po. Di ba mga kababayan? Oo, di ba? pwede bang humingi bago tayo magtapos? Pwede ba? Pwede bang humingi sa inyo? Hindi ho pera, hindi po super chat. Pwede bang kahit isang mura lang? Sa anumang kaparaanan, isang mura naman Sabay-sabay nating murahin itong putang inang matandang mahabang baba na kamukha ni Eng-Eng. Ha? 1, 2, 3, ready? Let's go mga kababayan! Show! Our beloved Boss Mike!